Let us now proceed. 130. Ito po yung binanggit natin kanina na kung saan malaki ang points 128 to 132. Ito po yung admissibility. Object as evidence. Pag sinabi pong object, real evidence. Kinds of evidence po ito. Tandaan po ninyo, doon sa 8 pang naiiwan, kasama rin po sa pag-aaral na natin, bago tanggapin ang object evidence, what requirements are to be presented and proved by the offering parties. 8 po ang kukunin doon, kaya yung magkakasama. Okay. Object evidence are those addressed to the senses of the court. Yan po ang real evidence. Yan pong nakikita, nahihipo, or napapakinggan, nalalasahan, naaamoy. Yan po ibig sabihin ng senses of the court. When an object is relevant, yan po yung unang consideration. When an object is relevant, yan po, sabi dyan, to the fact in issue, yan po, it may be exhibited. Exhibited means shown to the court, examined, and viewed. Kapag po daw po ang object or real evidence ay relevant, pwede mo na itong ibigay sa hukuman, i-exhibit. However, subject to examination and observation by the court. Not only by the court, but also by the adverse party. Pag sinabing object evidence, they are addressed to the senses of the court. Pinakita po natin to. It refers to the real thing. Sa bagay po, bagay. Consists of tangible, not merely perception. Object evidence is not visual alone. Binanggit ko na po ito sa inyo. They involve hearing, taste, smell, touch. All of them can be taken as real evidence. However, please take this into consideration dahil po sa bagong rules on evidence, may modification yan. Ayan na po yung set. Ang modification po dyan ay tulad po ng picture. It can be seen. Makikita mo. Yun pong CCTV recording. Makikita mo, mapapakinig mo, so on and so forth. Pero sa bagong classification, hindi po siya object. Unlike before, ngayon po siya ay documentary evidence. Therefore, ang requirement na po ng documentary ang i-observe sa photograph, sa CCTV recording. Yan po ay hindi ang requirements ng object or real evidence. Please bear that in mind. Then requisites for the admissibility. Tingnan po ninyo ito Ito po'y kasama doon sa tanong, doon po sa number 2, sa presentation ng evidence. Paano ito? At ano ang kailangan para ito'y tanggapin ng hukuman? Una po, relevancy. Binanggit po natin kahapon ang relevancy. It means that it can prove or disprove the fact in issue. Sana po'y maliwanag pa yun sa inyo. Pwede pong magpatotoo or magpasubali
doon sa dinidinig na pangyayari, na event, na katotohanan. Iyan po, it must be authenticated. CDI po ninyo ito. Maliwanag po ito. Ang ibig sabihin po ng authenticated by competent evidence, kung yan po ay baril, bala, basiyo, dapat po yun pong nag-process ng crime scene. Siya po yung competent witness na dumampot ng mga nabanggit na ebidensya. Ano man pong object evidence yan. Dapat po patunayan nila na yung ding iniharap ngayon sa hukuman ang siyang nakuhang ebidensya sa crime scene. Ano magpapatotoo dyan? Photograph ang una. Pangalawa, sketch. Pangatlo, testigo. Pangapat, markings na ginawa noong competent witness or collector of evidence. Pagka po ay tama, natapos mo na ang authentication. Kung yan po'y pinormally offered mo na, tatanggapin na po yan bilang ebidensya. At kung yan po'y material evidence, makaka-apekto na po yan sa katotohanan ng iyong gustong sabihin sa hukuman o gusto mong pasubalian sa hukuman, yan po'y makaka-apekto na doon. Pakitandaan po ang requirement. Evidence must be relevant. It must be authenticated. Then it must be formally offered. Sir, hindi po nasunod kahit isa lang dyan. It may affect the admissibility of evidence because these are requisites. Kaya po doon sa inyong TOS, ipinakikita po yung timbang ng admissibility. Kasi malaki po ang papel ng police investigator dyan. Maliwanag po yan. Siya po kasi ang nagdi-decide sa crime scene. Halin doon sa mga nakakita niyang object ang relevant. Una, relevant kasi magpapatotoo siya sa corpus delicti. Pangalawa, relevant siya kasi magpapatotoo siya sa identity of the suspect. Kung yan po'y alinman doon sa magpapatotoo o magpapasubali, depende sa partido, yan po ay considered relevant. Then, sila din po ang mag-authenticate. Yun pong investigador na nag-process ng crime scene. Sila po ang magpapatotoo ng nasabing ebidensya na ngayon ay nasa hukuman, ayun din po ang nakuha sa crime scene. Nalimutan ko pala, bukod doon po sa markings, chain of custody must be also established to prove authenticity. Baka po ako'y hindi ko nabanggit kasi baka kayo'y hindi rin nyo makonsider. Kasama po yun. Then, yan po ay, kung yan ay sa police galing, prosecution. Ang prosecution po should formally offer the evidence. Yan po ay yung matindi. Ang mag-o-offer lang yan, prosecutor. Pero ikaw po ang magpapatotoo sa authenticity. Ay sir, hindi po napatunayan ang authenticity. Sorry po. Hindi mo po na isama sa photograph. Ano po yung photograph? Yun pong overall, long view. Yun pong medium. Yun pong close-up, extreme close-up. Dapat po ilumabas. And then dapat po kasama sa iyong sketch.
Ay paano kung nalimutan mo, hindi mo na-consider yun, hindi mo lagyan ng serial number? Delikado po. Hindi mo po mapapatunayan ang authenticity noon. Kaya po makikita mo yung pinag-aaralan po ninyong mga subject, hugpong-hugpong, para makatulong sa inyo sa admissibility of evidence. Because napakahalaga po nito. Sorry for this word. Madami pong ebidensya hindi natatanggap kasi may kakulangan po ang pulis sa kanilang ginawa. Sana po pagdating ng araw, hindi kayo masisi ng judge, mamura mula ulo hanggang paa. Pagkatapos paglabas mo yabang na yabang mo, namura ka naman ng judge, pinagtawanan ka pa sa loob ng hukuman kasi ulaga ka. Huwag po sana mangyari yun sa inyo. Kaya lagi ko sinasabi, kakampi po ninyo ang katotohanan. Kung ang biktima po ay talagang biktima, kapag kayo'y nagkamali sa presentation ng evidence na kanuhan nyo, yun pong authenticity ay hindi nyo na-consider. Parang kakampi kayo noon pong offender. Then, relevancy, general rule po. When an object is relevant, exhibit na po yan. Exception, kung kahit relevant, maliwanag po ito, yan po ay pwedeng i-refuse ng hukuman. I-refuse, meaning say, kahit relevant, pwede pong tanggihan ng hukuman. Court may refuse exhibition of object and rely on testimonial evidence alone, meaning to say, kung pakikita pong object or real evidence ay lalabag sa alinman sa mga sumusunod, sa halip na ipakita sa hukuman ang nasabing object or real evidence, magbabatay na lang po ang hukuman sa testimonya. Example po ng medico-legal officer who conducted the physical examination of the victim. Kailan po yan, sir? Tulad po ng kaso ng rape o anumang crimes against chastity. When such is contrary to public morals, to decency, and public policy. Ay kung ay pakikita po ay masailang bahagi ng katawan ng biktima, yan po, kung in-examine ng medico-legal officer, pwede pong pagbatayan na lang ang testimonial ng medico-legal officer. Instead, na ipakita ang object or real evidence. It would result in delays, inconvenience, unnecessary expenses out of the proportion to the evidentiary value of such object. Ang ibig sabihin po, kung gagawin po ang pag-present doon sa ebidensya, ay magtatagal pa ito. It would be inconvenient on the part of the parties. Then, magiging mahal ang gagastusin just to present this evidence. Na pag tiningnan mo, siya po ay ang value ay circumstantial evidence. Yan po, pwedeng hindi na po yan ipalabas ng hukuman. Instead, yun pong mga tao na nakakita, may kaalaman tungkol sa existence ng ganitong ebidensya, if they are expert, they can be made to testify instead of presenting the said object or real evidence. Evidence would be confusing or misleading. Kung yun daw pong ebidensya na object or real evidence, pag ipinakita ay confusing, nakakalito, nakakagulo, or misleading, ikaw ay maliligaw
the testimonial, misleading to the truth po yan. The testimonial or documentary evidence already presented clearly portray the object in question as to render their view unnecessary. Ang ibig sabihin po, kung naipakita na po yan ng ibang ebidensya, whether testimonial or documentary, no need na po kung nasatisfy na ang hukuman dyan na ilabas ang object or real evidence. Na i-reject. Na nasatisfy na po yung court na nagbigay na ng testimonial or documentary tulad po ng photograph. Kung nakita po ng hukuman na yan po yung enough to establish the object in question, hindi na po yan ipalalabas ang object or real evidence. Evidence must be authenticated. Binanggit ko na po sa inyo yan. Pag sinabi po nating authenticated, siya po yung object na nakita sa crime scene. Siya din po ngayon ang ipinipresent sa hukuman. I have mentioned to you ways of proving the authenticity of the document. The authenticity of the real evidence. Dalawa po kasi ang may authenticity dyan. Yun pong real evidence. Yun din pong documentary evidence. Magkaiba po ang paraan niyan. Pero the same po, authenticity means genuineness. Hindi po altered. Kaya po kasama ang chain of custody in the proof required to prove authenticity. Categories of object evidence, we have actual, physical, or autoptic. Parehas po yun na. Autoptic. Those which have direct relation or part in the fact or incident sought to be proven. In those brought to the court for personal examination by the presiding judge. Autoptic means readily visible. Yung nga, baril, bala. Yan po, actual physical. Then we have demonstrative. Ano po yun, sir? Kung yan po ay baril, bala, nakita sa crime scene. Yan po yung real evidence. Pero yung patotohanan po na iyong baril na iyon ang ginamit sa krimen sa pamamagitan ng pag-examine noon pong standard bullet at saka po ng question or evidence bullet, yan po ay demonstrative. Yan po ay demonstrative. Ano po yun, sir? Ang expert po or ballistic expert ay pupunta sa hukuman para ipakita sa judge sa harap ng mga abogado ng iyong expert analysis saying or testifying na yung baril na iyon ang siya ring pinagmulan ng bala na nakita sa katawan ng biktima, yan po'y demonstrative. Pero kung ibaril lang, actual physical. Pero pagka pinatunayan mo na base sa bala na nakuha sa katawan ng biktima at base sa bala na nakuha sa suspected firearm recovered from the custody of the suspect ay parehas. You have to demonstrate that. Yan po'y kailangan mong i-demonstrate sa hukuman. At pag na-convince mo si judge na yan ay tama, accurate, as a matter of fact, pwede pong sabihin mong ang ebidensya na in-examine mo, ang resulta ay absolute. Yan po, pag na-convince mo ng judge.
gagamitin na po yan as ebidensya. Ano po yan, sir? Demonstrative object evidence. Kaya po malaki yung tulong ng expert dyan. Malaki po ang tulong. Then, categories of object evidence. Unique object. Yan po isa. Object that have readily identifiable marks or exhibit identifiable visual or physical peculiarities. VS po yan. Then, example po niyan ng unique evidence na mayroon po. Pag sinabi pong unique evidence, ito yon. Unique evidence means mayroon pong identifiable marks. Ano po yun, sir? Yun pong car, engine of the car. May serial number. Yung pong gun with serial number. Yun pong kotse, may plate number. Ang mga yan po, unique. Unique means readily identifiable. Makikilala mo kaagad because it bears that of unique number, unique serial markings. Pwedeng letter, pwedeng number. Object made unique. Bala. Yabo. Ano po yun, sir? Kasi yung bala, wala yung serial number. Yun pong fired bullet. Paano mo yung ginawang unique? Nilagyan po ng initial noon pong nangolekta ng ebidensya. Kaya po yan, object made unique. Wala po yang markings tulad po ng serial number. Pero ginawa mong unique because the police placed initial on the same. Pwede rin po yung drugs. Nilagyan po ng tag, isinilyo, pinirmahan. Yan po ay object made unique. Ano po ang non-unique? Hindi na po pwedeng markahan. Hindi na po pwedeng markahan. Example, ikaw po ay pinaihi, kinuha na ng dugo para sa drug test. Okay? Ay sabi doon sa ihi mo, may drug test doon. Pwede ba kang markahan yan? Hindi na. May dugo. Yan ba'y pwede pang markahan? Hindi na rin po. Pero pwede po yang ma-establish na yan ang dugo na nakuha sa crime scene. By proper tagging, tag po ilalagay, isiselyo, pipirma ng selyo. Yan po. Kahit yan ay non-unique and it cannot be made unique, tatanggapin po sa hukuman yan because of what you have done to make it admissible in court. Binanggit ko po sa inyo ito, napakahalaga nito. Kaya po maraming droga, tandaan po ninyo ito, na nababaliwala kasi ang pagkalap ng ebidensya, ang pagsamsam dito, ang paglipat-lipat ng custody nito ang nagiging problema. Kaya po, napakadaming huli, kakaunti ang konviksyon. Kasi
ang paraan ng paggamit o pagkuha, paglipat ng ebidensya, pagkuha ng ebidensya sa crime scene, paglipat nito, movement, nagkakaproblema po sa custody. Nagkakaproblema. Kapag po yan ay hindi na-establish, mati kahit anong ebidensya, magiging inadmissible na po ito. Kasi hindi po na-prove ang kanyang authenticity. Chain of custody means the duly recorded authorized movement in custody of these drugs. You can just imagine, clear na clear yun. Duly recorded movement. Ang ibig sabihin, yung chain of custody ay yung pagkilos, paglipat ng custody ng ebidensya. Ay paano po masasabing, okay yan, recorded dapat po at authorized. The movement should be recorded and authorized para po hindi masira ang chain of custody. Kaya po nakalagay dyan, chain of custody means the duly recorded authorized movement and custody of drugs. Tandaan mo ito, bawat stage. Tingnan po ha, yun pong controlled chemicals or plant sources of dangerous drugs or laboratory equipment of each stage. From time of seizure or confiscation hanggang sa destruction. Hanggang presentation in court. Dapat po ma-establish ang kanyang chain of custody. Mula po sa pagdampot sa crime scene o pagsamsam nito hanggang ito'y madala sa hukuman para i-destroy. Dapat po duly recorded, authorized ang movement of vehicle, movement of drugs. Kaya po, example po niyan, ang drugs nakuha sa scene na pinagbigyan po ng execution o ginawaan po ng execution of search warrant. Nagkaroon po ng photographing inventory sa harap po ng mga taong nire-require na maging present. Doon po, tandaan po ito, kapag po naghahalughog ng droga, by virtue of warrant, ang hinihingi lang po ay present yung may-ari ng bahay. Kung ayaw niyang humarap o hindi siya humarap, ang searching officer kukuha ng 2 tao, legal age, nakatira sa lugar kung saan po gagawin ang paghahalughog. Pero kapag po photographing at inventory, yung mga tao na hinihingi, elected public official, yun pong prosecutor. Kung wala po ang prosecutor ay media, ang mga iyan po ay dapat present. Pag hindi po, tandaan mo ito, masisira po ang iyong chain of custody. Hindi na po magiging valid ang ebidensyang yun. Kasi may paglabag na po siya, specific po sa chain of custody sa drugs. Kaya nakuha, pagkatapos makuha yung ebidensya na drugs, valid po ang pagkakuha.
nagkaroon po ng inventory and photographing sa hinihingi na mga testigo present. Kung nariyan po may-ari at willing siyang humarap, haharap din po siya. Kung hindi po, pwede po kanyang lawyer or kanyang representative. Therefore, assuming po nagkaroon na ng paghalughog, nagkaroon na po ng inventory, pipirman po ito nung officer, searching officer, nung testigo, at yun pong representative ng may-ari. Kung ayaw na representative ng may-ari, okay lang. However, a copy of the said inventory must be left to that of the owner or his representative. Pagkatapos po noon, yun pong droga dadalhin sa forensic chemistry laboratory. Tandaan po yan. Pagkatapos po noon, kukunin po ang result. Kukunin po ang result. Pag nakuha po ang result, dadalhin po yung certification ng forensic chemist papunta sa hukuman o sa prosecutor for filing of charges. Siya ang magdadala na po ng drugs ay ang forensic chemist sa court. Lahat po ang mga iyon should be properly documented. Kaya po, nakalagay dito, yun po, niliwanag na pag sa droga kasi mapakarami nga po nang nadidismiss na kaso kasi sa kakulangan po ng pulis. Una, seizure and markings. If practicable of the illegal drugs recovered from the accused by the apprehending officer. Ang gagawa po ng markings, ng pagsamsam, ng pagmarka, apprehending officer. Second, turnover na po ang illegal drug by the apprehending officer to the investigator. Ano po yun, sir? May chain of custody yan. Nako, Diyos ko. May chain of custody. Kasi kung ang nakahuli po ay intelligence, nakahuli po ay patrol, pinag-aralan natin sa LEA, that patrol officer or intelligence officer cannot conduct investigation. Dahil ang pulis ay isang organisasyon known as functional organization. And then may prinsipyo po sa pagpupulis na delineation of function. Ang function ng isang opisina at ng kanyang tauhan ay hindi pa pwedeng pakailaman, saklawan ng ibang opisina. Kaya po, yung sabi dyan, nahuli ng pulis, dinala sa investigador, mayroon pong tinatawag na chain of custody. Diyan po, madami nagkakamali. Mula po sa apprehending officer hanggang sa investigator, hindi nalalagyan ng hindi nalalagyan ng chain of custody. Kaya po nagkakaproblema yan. Then third, yan po, from investigator to the forensic chemist. At ang huli po, turnover po noong and submission of marked illegal drug seized from forensic chemist to court. From forensic chemist to court. Kaya po pagka nagkulang dyan ng isa, tingnan po ito, pag nagkulang ng isa, hindi na po yan tatanggapin. Napakadami pong kaso na dismiss. Napakadaming huli na dismiss. Reason, mali po ang chain of custody. Yun pong malimit yan, yung padalwa. Yun pong sa apprehending officer to investigator. Yan po ito ang tuwang abogadong silipin.
Tuwan-tuwa. Kaya po yung letter D, 2017 case sa Marikina yan. Malaking huli yan. Pero hindi po nagkaroon ng turnover in submission ng mark. Mark po ha, illegal drugs seize. Ano po yun, sir? Yung pong drugs ay hindi na markado. Kaya po hindi na ma-establish ang kanyang authenticity na yun po ang na-recover sa crime scene. For a while. Let's now proceed. Kasi maghapon po ako nakatayo. Ari pong kasong ari ng People Gayoso. Yan po ay yung drug. Kinuha ng forensic chemist sa kanilang laboratory custodian. Hindi po na-identify ng chemist yung drugs na mark, ano yung marka ng ebidensya na isinabmit sa kanila noon pong investigator. Pagkatapos, isinabmit uli iyan sa kanilang laboratory custodian. Wala na pong marka. Kaya po, natalo ang kasong yan. Kasi clear po yon of the mark illegal drug. Yun pong authenticity ang naging question. Kaya po tinalo yan. Kaya po napakahalaga ng apat na yan. From the time of seizure, marking, then turnover po ng apprehending officer doon po sa investigator, and then investigator or investigating officer to forensic chemist. At yun pong turnover in submission of the marked illegal drugs seized to the court. Ang magpipresent po niyan ay forensic chemist. Iyan po ay napakahigpit pag sa droga. Kaya dapat pong i-consider ang Section 21 ng Republic Act 9165. Then DNA evidence, pakitandaan po nito, when a crime is committed, material is collected from the scene of the crime or from the victim's body for the suspect DNA. This is the evidence sample. Ano pong ibig sabihin, sir? Kapag po may nakuha sa crime scene na body fluids, body tissues, or kung yan po ay kaso ng rape, may nakuhang body fluids sa victim. Yan po, victim's body. Ang tawag po dyan, evidence sample. Maliwanag po yan. This evidence sample is then matched to reference sample or yan po ang tawag natin standard. Saan po yung kinuha? Sa suspect at victim. Sa suspect and victim. Ang DNA po is an associative evidence. Yan po. Association exists between the evidence sample and the reference sample. Then, i-establish po niyan ang profile, whether yun pong reference at evidence originated from one and the same person, whether suspect or that of the victim, whether that of the accused and that of the offended party or victim. Yan po yung pagdating sa DNA. Sir, kailangan din po dyan
ang markings. Opo, hindi po sa ebidensya. Kasi hindi po yun pwedeng gawin na specific. Yun pong kanyang container ang lalagyan ng selyo at pirma ang selyo. Yan po yung magiging konsiderasyon. Kasi yan po yung ebidensya na real evidence na hindi po pwedeng gawing identifiable or unique. Ang trace evidence po, yan po ang maliliit na ebidensya. Kaya sabi trace. Yan po yung binabanggit ni Edmond Locard na kapag ang isang bagay napalapat o nagkakontak sa kapwa bagay, traces of evidence are left behind. Minute, little, tulad po ng buhok, tulad po ng hinibla ng tela ng damit, yan po ay trace, maliliit na hiniblan. Pero pag tiningnan mo, yan po'y tumutukoy sa laki ng ebidensya. Pero pag tiningnan mo yan, associative din yan. Kasi yung trace evidence na yan ay magpapakilala kanino ang traces of evidence na nakita sa crime scene. Kaninong buhok yun? See? Kapag sinabing trace, minute, maliliit na ebidensya. Pag sinabing associative evidence, that would link the suspect to the crime scene. Yan po ang fingerprint, yan po ang footprints, yan po ang DNA. See? Ang mga yan po ay associative evidence. DNA evidence, exclusion. The sample are different and therefore must have originated from the other sources. Tingnan po ninyo pagka ganyan, conclusion is absolute. No further analysis. Ano po ang ibig sabihin yan? Ito po, nakakuha ng blood sample sa crime scene. Ngayon, hinihinala na ito ay galing sa suspect kasi lumalabas na nagkaroon ng struggle between the suspect and that of the victim, yung offender. Ngayon po, kinunan po ng DNA reference sample yun pong akusado or suspect kasi doon pa po yan sa pulis. Kinunan. Lumabas po, hindi parehas, different. Ano pong mangyayari, sir? Wala na pong further examination para iugnay iyan sa akusado. Kasi yan po yung absolute. Ang tawag po dyan sa ebidensyang yan, it will now be excluded against that accused. Can it be utilized later? Opo. If there are other suspects or suspects who are arrested. Sila po ngayon ang kukunan ng reference sample. Pero relative po dun sa una, hindi na po pwedeng ulitin. Pagka po inconclusive, it is not possible to be sure based on the result of the test whether the sample have similar DNA type. Kailan po yun mangyayari na hindi possible na sigurado? Ito po,
whether the sample have similar DNA taste. This might occur for a variety of reason. Contamination po. Malimit yan. Contamination. Sunod, hindi enough ang sample. Hindi enough ang sample. Isa, inconclusive po yan. Kapag po nasira ang sample, inconclusive din. Example, na initan ng araw. Example, na haluan ng natalsikan ng laway o pawis ng investigador. Nako, inconclusive na po yan. Yan po yung dahilan bakit nagkakaroon ng inconclusion. Degradation, contamination, failure of some aspect of protocol. Yun pong pagkakuha ng ebidensya. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng conclusive result. Inclusion, ano po yun, sir? Yan po, pag inclusion, opposite of exclusion. Conclusive po, parehas ang DNA fingerprint noon pong offender or accused, and that DNA sample, evidence sample recovered from the body of the victim. Ano po yan, sir? Inclusion yan. It will be considered to have originated from the same source. The same source po. Ano po yan, sir? Kapag po ganyan ay similar. It will be considered as coming from the accused. Yan po ay mga bago. At yan po, pakitandaan po, ay 99.99% correct. Minsan po, 99.95, pero mapakaliit para siya magkamali. Yan po, pagka ganyan, it will be included as evidence. Kaya sabi inclusion. Kaya ang DNA sample, pwedeng tatlo. Exclusion, different. Inconclusive, hindi po pwedeng magkaroon ng result kasi yun pong reference evidence, yun pong evidence sample ay degradation, bumagsak, nawala ng kwenta, contaminated, or failure of some aspect of protocol. Hindi po pwedeng gamitin as a point to be compared with that of reference sample. Kapag po ganyan, inconclusive yan. Hindi pwedeng sabihin kaiba, hindi rin pwedeng sabihin included or inclusion, kasi hindi po pwedeng magkaroon ng resulta. Inconclusive yan. At inclusion, originated from the same source. Yun pong reference at saka po yung evidence sample. Rules for the admissibility of documentary evidence. Pakitandaan po ha, natapos na po tayo sa object or real. Mahalaga po yan. Paano ini-offer yan at ano ang requirement yan bago tanggapin ng hukuman. Pinaghati-hati po kasi kinds of evidence ito. Ay may kahati yan. Yun pong paano yan ipipresent sa hukuman para at paano yan tatanggapin? Ano requirement? Then, documentary evidence. Yan po. Yun po binanggit ko sa inyo kanina. Sulat, recordings, photograph, or any materials containing letters, words, sounds, numbers, figures, symbols, or their equivalent. Kasama po dyan, pictures, drawing, stored images. Saan po, sir? Doon po sa memory card. Yan po yung stored messages, images. Pwede rin po yan doon po sa iyong camera, memory card ng iyong camera, sa iyong computer. Documentary po yan. X-ray film,
Documentary po yan. Pelikula, motion pictures, or videos. Yan po, documentary evidence. Dati-dati po, yung photographs, yan po ay real or object evidence. Dahil kasi ang consideration po dyan, they are addressed to the senses of the court. They are addressed to the senses of the court. Pero by virtue of 2019 amendments to rules on evidence, they have been considered or reclassified from object or real to documentary evidence. Lahat pong recordings yan. Yan po yung 2019 ang binabanggit ko sa inyo. Requisites for admissibility, tingnan po ninyo ito. Relevant, authenticated. Pares po ito ng object ha. Authenticated by object or competent evidence. Ito po. Iba't ibang paraan dyan. Ano po yun, sir? Pwedeng sabihing authentic kasi yung pirma base sa examination ng question document examiner ay pirma nung tamang taong nakapirma doon. Okay, pwede. Pero pwede rin po yan doon sa mga taong nakakita nung gawin ang dokumento. They are also competent on that matter. Then document must be formally offered. Parehas lang po yan ng real or object evidence. Parehas. Sir, hindi po na-authenticate na genuine ang documentary evidence. Hindi po yan tatanggapin. Hindi po yan tatanggapin. Pakitandaan po magkaiba po ang authentication niyan doon po to prove genuineness kaysa object or real. Magkaiba po yan. Doon po kasi ay may markings. Dito po wala. Another po, ito po may pirma. Yun po, wala. May pirma ito ng author. However, tandaan mo ito. Pagka ang dokumento ay public document, public ha, yan po ay presumed to be genuine. Maliwanag po yan. Pag ang dokumento ay public, it is presumed to be genuine. Sino man pong kumontra, siya po ang magpapatotoo na yan ay hindi genuine. Ano pa po ang pwedeng makonsider na authentic even without proof by competent evidence or witnesses? Yan po, ancient document. Kailan ancient? Pagka ang private document ay 30 years or more at makikita sa posesyon or possession ng tao na dapat mag-ingat talaga nito. When both are present, that authentic document need not be proved ang kanyang authenticity and genuineness. Hindi na po kailangan yon. Maliwanag po yun. Exception po yan doon po sa letter B and letter C. Proceed po tayo. Original document rule. Ang original document rule po ay tumutukoy, tandaan po ito, sa ang inquiry ay contents of the document. Writing, recording, photograph, or other record. Ang dati pong tawag din ay best evidence rule.
pinalitan na po, ginawa na pong original document rule. Parehas naman po yun eh. Hindi po tatanggap pagka po nilalaman ng dokumento ng kasulatan na recording ng photograph or other record ang contents and subject of inquiry. No evidence is admissible except the original document. Except the original document. When the original is lost, yan po, ito po exception. When the original is lost, destroyed, or cannot be produced in court without bad faith on the offeror. Yan po, pwede pong i-produce photocopy. Pwede pong i-produce photograph of the original. Papayagan po yan. Tandaan po ito. Kung nasira, nawala, so on and so forth. Pero patutunayan mo muna ang mga sumusunod. Una, na mayroon talagang dokumento na ganon. Pangalawa, yung proof of loss. Proof of destruction. Noon pong sinasabi mong original document. Kapag po napatunayan mo ang dalawang yon, yun pong photocopy, yun pong photograph can be admitted. Wala pong photograph, wala pong photocopy, yun pong testimony ng mga tao who were present when the document was executed. Sila po ang gagawa ng affidavit, stating in the affidavit what they had observed when the document was executed. Pakitandaan po na document without signature, agreement without signature is not a document. Liwanag po yan. Ang mga papel at dokumento na hindi naman po pinirmahan ng sinumang partido ay hindi po dokumento. Wow. Ay, sorry. Sorry. Okay po. May examine na. Siguro nagkuha na sa inyo. Itutuloy ko na lang po bukas ito. Sa pahapon po, maliwanag ang exam po, ang meetings po natin bukas 7:30 hanggang 10, between 10 to 10:30. Then we will start again at 12 hanggang 3:30 or 4. Tatapusin po natin ito bukas ng pahapon. Bukas po ng umaga, meron po tayong pangalan nito. Meron po tayong rationalization sa bukto. Please attend. Papakadahin po ng mababa. Sorry po for the interruption that happened a while ago. Okay na po. Break na po. Mag-examine na po na kayo. Yun po ay CA. CA po yun. Okay po.